Spoiled brat, rebelde, pasaway, iyan si Clarice, ang 16 years old na nag-iisang anak ni Carmela. Lahat na nga na gusto ibinigay ng magulang, hindi pa rin makontento. Katuwiran ay puro material na bagay lang naman daw ang kayang ibigay ng mama at papa niya. Pero ang pagmamahal at atensyon ay hindi niya makuha sa mga ito. Ang mama niyang si Carmela ay palaging karay ng papa niya saan mang business agenda ito magpunta. Out of town man or out of the country. At siya, palagi siyang naiiwan sa mansyon nila kasama ang mga kasambahay. Yung kaisa-isa pang kaibigan niya na si Jenny ay nang ibang bansa para doon magpagamot ng sakit, lalo nang nakadama ng kalungkutan si Clarice. Naisip niyang maglakad-lakad sa lugar nila. Tinakasan lang niya ang mga kasambahay dahil alam niyang hindi nila siya papayagan na umalis ng walang kasama. Noon lang siya nakapasyal doon ng mag-isa. Naging interesado siya sa magandang paligid sa lugar na hindi niya napapansin noon dahil lagi silang nakakotse at iba ang dinadaanan nila. Ngayon lang niya nakita ang ganda ng paligid maliban sa isang lumang bahay na tila inabandona na ng may-ari sa loob ng mahabang panahon. Hindi alam ni Clarice kung bakit tila may kung anong nag-uudyok sa kanya na lapitan iyon kahit mistula itong haunted house. Dingit kay Clarice, may binatang bumubuntot sa kanya, si Francis. Nagandahan kasi ito sa dalaga na ngayon lang niya nakita sa lugar nila. Kaya binuntutan niya. Nang tatangkain itong pumasok sa lumang bahay, ay pinigilan niya at sinabing may multong nakatira doon at masama itong magambala. Sa halip na matakot, ay nagtaray pa si Clarice at sinabi sa binatang mas nakakatakot pa ito kaysa sa multo. Dahil sa pang-insulto ng dalaga, kaya hinayaan na lang ito ng binata. Tulad sa ibang abandonadong bahay, nababalot ng katahimikan ang maruming loob at labas nito. Ngunit hindi iyon alintana ni Clarice. Natuon ang atensyon niya sa isang lumang gitara na nakasabit sa isang sulok ng bahay. Mahilig siya sa mga instrumento, kaya't pinakialaman niya ito. Nagulat siya dahil maayos pa ang tunog ng gitara. Nang tipahin niya ito, ay biglang lumakas ang hangin at sumara ang pinto. Napalinga siya. Nagsimulang lumamig ang dampi ng hangin sa balat niya, kaya naman nagmamadali na niyang tinungo ang pintuan para lumabas na sana, pero nalak ito at ayaw mabuksan. Sinubukan niyang sumigaw para makahingi ng tulong. Tinawag din niya ang binatang nakabuntot sa kanya kanina, pero wala siyang nakuhang tugon mula sa labas. Habang patuloy siya sa pagkalampag sa pinto, ay naramdaman niya ang presensya sa likuran. Unti-unti siyang napalingon. Ganun na lang ang panghilakbot niya nang malingunan ang multo ng isang lalaking may edad. Matalim ang tingin sa kanya. Sa takot ay nagtatakbo siya sa ibang bahagi ng bahay. Una ay sa kusina. Naghanap siya ng bintanang malalabasan doon pero wala siyang nakita. Hinahabol siya ng galit na multo ng matandang lalaki. Kaya napatakbo na rin siya hanggang sa itaas ng bahay. Takot na takot siyang pumasok sa isang kwarto ron at tumalong ko sa isang sulok. Napaangat ang ulo niya nang makita ang larawan ng multo sa frame kasama ang isang babae. Bagamat nasa kabataan pa ang nasa larawan, ay hindi siya maaaring magkamali. Ito ang kanyang mama. Marahan siyang tumayo at humakbang palapit sa larawan. Kinuha niya ito at minasdan sa palad niya. Napaisip siya kung ano ang kaugnayan ng multo sa mama niya. Bakit sa larawan ay masaya silang mag-aakbay? Naputol ang pag-iisip ni Clarice nang muli siyang gulantangin ng multo. Napatingin ito sa hawak niyang larawan. Lakas loob na tinanong ni Clarice ang multo kung bakit ito kasama ang mama niya sa larawan. Hindi sumagot ang multo. Lalong nagalit ang anyo nito. Ang larawan ay biglang lumutang na tila ba inagaw sa mga kamay ni Clarice at saka ibinalibag sa dingding. Dahilan para mabasag ang frame. Sa takot
ay muling napatakbo ang dalaga palabas ng silid. Ang multo ng lalaki ay marahang dinampot ang larawan sa sahig at saka malungkot itong pinagmasdan. Marahang hinaplos ang maamong mukha ng babaeng nasa larawan. Ang babaeng nasa larawan na mama ni Clarice ay si Carmela. Labis itong nag-alala nang malaman mula sa tawag ng kasambahay na nawawala ang anak niya. Nakiusap siya sa asawa na payagan siyang umuwi para hanapin ang anak. Pinayagan naman siya. Ilang araw nang nawawala si Clarice, nananatili siya sa loob ng abandonadong bahay. Ayaw siyang pakawalan ng multo na tila may malaking galit na kinikimkim sa dibdib. Wala itong ginawa kundi takutin ang dalaga. Tila gusto niya itong patayin sa sindak. Naroong hagisan niya ito ng bangko, paliparan ng mga matatalas na bagay, gaya ng gunting at patalim. Sadyang matibay lang ang loob ni Clarice. Gutom, puyat at takot. Kasama na rin ang pagod kakatakbo para maiwasan ang multo. Hindi niya alam kung hanggang saan pa ang kakayanin niya. Kung hanggang kailan siya magiging matibay sa loob ng abandonadong bahay na yon. Hanggang sa halos hindi na niya pansinin ang multo dahil sa panghihinang nararamdaman ng katawan. Noon niya na-realize kung gaano siya kaswerte sa buhay na meron siya bago siya nasadlak sa senaryong iyon. Ang multo ng lalaki ay tila nakaramdam naman ng awa sa dalaga. Ginagawa ni Francis ang nasira niyang bisikleta sa daan nang lapitan siya ni Carmela at pagtanungan tungkol sa nawawala nitong anak. Nang makita niya ang ipinakitang larawan ng ginang, ay natiyak niyang iyon nga ang dalagang binututan niya hanggang doon sa abandonadong bahay. Akala naman daw niya ay nakaalis na ito roon. Pero hindi naman niya tiyak kung naroon pa nga ito, para kasing imposible na mamalagi ito sa nakakatakot na bahay na yon. Nanlaki ang mga mata ni Carmela nang ituro sa kanya ng binatang si Francis ang abandonadong bahay na pinasok nang nakita nitong dalaga noong isang araw. Kinalabit ni Francis ang ginang dahil tila napatulala ito sa pagtitig sa bahay. Tumingin si Carmela sa binata at saka tinungo ang pintuan ng bahay. Nabuhayan ng loob si Clarice nang marinig ang boses ng ina na tumatawag sa kanya. Kahit nangihina ay pinilit niyang makarating sa pintuan. Biglang lumakas ang malamig na hangin na tila ba pinipigilan silang magkita. Si Francis ay tinulungan si Carmela na mabuksan ang pinto nang marinig nila ang impid na paghingi ng tulong ng dalaga. Sa wakas ay nagawa nilang gibain ang pinto. Bumungad sa kanila ang nakakaawang kalagayan ni Clarice. Kasabay ng paglapit at pagyakap ni Carmela sa anak ay ang pagpapakita rin ng multo sa kanila. Muntik nang mapatakbo sa takot si Francis. Nahiya lang siyang iwan ang mag-ina. Matapang na hinarap ni Carmela ang multo na kilalang kilala niya. Sinabi niyang kung inaakala nitong nakaganti na ito sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahirap kay Clarice, ay nagkakamali ito dahil ang pinahirapan nito ay ang mismong anak nila. Ipinagtapat ni Carmela na nung pinilit siya ng mga magulang na ipakasal sa anak ng pinagkakautangan nila, ay nagdadalang tao na siya. Si Clarice ay anak nila na pinili niyang ilihim sa lahat dahil sa komplikado nilang sitwasyon noon. Ang napangasawa niyang anak mayaman ay walang kakayahan na mabigyan siya ng anak, kaya tinanggap nito si Clarice. Napaluhod si Carmela sa harap ng multo. Humingi siya ng tawad kung hindi niya na ipaglaban noon ang pag-ibig nila na naging dahilan para wakasan ni Mandoy ang sariling buhay. Napayuko ang multo sa mga ipinagtapat ni Carmela. Hindi naman makapaniwala si Clarice sa narinig. Naluluhang napatayo siya. Ang takot at panlalata ng katawan ay naglahong bigla, napalitan ng awa sa lalaking multo na siya pala niyang tunay na ama. Ang multo naman ay tila nagsisisi sa ginawang pagpapahirap sa anak na inakalang anak ni Carmela sa lalaking ipinalit nito sa kanya. Unti-unting naglapit at nagyakap ang mag-ama kahit pa tila malamig na hangin lang ang nayakap ni Clarice. Sinabi niya sa ama na ngayong alam na nila ang totoo ay isasama niya ito palagi sa kanyang dasal
upang makaakyat na ito sa langit. Sinabi rin niya rito na mahal niya ito bilang tunay na ama. Masuyong hinagkan ng multo ang kamay ni Carmela at sa noo naman si Clarice. At saka ito unti-unting naglaho na parang usok, habang ang binatang si Francis ay natutulala sa kanyang nasaksihan. Nagpasya si Clarice na iparenovate ang bahay sa tulong ng ina. Doon daw niya gustong tumira sa bahay ng kanyang ama. Ang larawan ng magkasintahan noon ay pinaayos niya at inilagay sa table ng silid kung saan niya ito unang nakita. Bukod sa isang kasambahay ay naroon din si Francis para tulungan siya. Masaya si Clarice sa pagkakatagpo sa tunay na ama kahit na multo na lang ito, at masaya rin siya dahil mukhang natagpuan na rin niya ang future boyfriend niya sa katauhan ni Francis. Ang akala nila ay nakaakyat na nga sa langit ang kaluluwa ni Mandoy. Lingid sa kanila, naroon pa rin ito sa kanyang bahay at binabantayan ang anak. Ang sinumang manakit dito ay mumultuhin niya.